Hello po, magandang umaga. May 13, 2026. Muli po akong magbabalita sa inyo sa mga takbo at pamamaraan ng karamdaman. Kaya kung sakali man po na talagang tayo ay nagkikita araw-araw, lahat po ng nagpa-follow up, yung po lahat ng nagtatanong, sinasagot ko naman po kayo. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng bumati sa akin ng Happy Mother's Day. Hindi ko po malilimutan ang inyong mga pagbati at paggalang at pagrespeto sa aking kinaroroonan. Kaya naman po ako hindi nagsasawa na ako lumahok at gumibig sa inyo araw-araw tungkol dito sa aking naralaman na biyaya ng ating Panginoon. Talagang ganyan po ang buhay. Hindi po natin iwawaksi ang ating mga pagkalinga, ang ating pong pag-alaala sa mga tao. Ha? Kahit po ako ay malayo sa inyo, tinatawagan ko po yung huwag niyong pabayaan yung inyong mga dalaw ng pagkababae. Tawag nga po words na regla. Iingatan niyo po yun. Kasi doon po nagpapasimula ang ating karamdaman sa kababaihan. Kaya kung ako man po gumibig sa inyo sa araw at oras na ito, ipinararamdam ko po sa inyo, lalo na po yung regla hindi lumalabas. Huwag niyo pong pabayaan yun. Huwag niyo pong ipagwalang bahala. Kasi yun po, kapag po hindi kasi lumabas, ang dalaw ng kababaihan o regla, sa salitang Tagalog, yun po nakakapinsala sa loob. Kaya kung sakali man po na ako nagpunta rito, tumuntong dito sa harap ng artal, para po sabihin ko sa inyo, ang inumin niyo po para lumabas ang inyong regla, yung dalaw sa kababaihan. Yung po bang banaba? Yung po bang sapang? yung po, yung po dahon ng manggang tuyo, yung dahon po ng kawayan, dahon ng mais na nilaga, napakahusay po yun. Yun po gamot sa mga reglang hindi lumalabas. Yun po may vitamin. Kaya kung kayo man po aking binalitaan sa aking nalalaman, hindi niyo po pababayaan ang inyong regla. Dahil kasi yan, meron pong regla na talagang wala nang lalabas. At ang ibig sabihin po noon, wala nang panapong dugo. Mahina ang inyong dugo. Kaya kung sakali man, doon po nagmumula yung leukemia. Kaya kung kayo man may problema sa mga regla, huwag po kayo mag-atubili. Meron din po tayong pamamaraan doon. Lalo na po kung wali mo yung mahina ang regla nyo, huwag po kayong iinom ng sobra. Mahusay din po yung Pepsi. Wari mo, dadating ang regla nyo sa boneto. Maglalaan na kayo ng isang araw na pag-inom ng Pepsi. At yun po, nakakatulong sa mga hindi nire-reglang mga kababaihan. Maganda po yun. Yung pundahon ng ampalaya, pwede rin po yung inumin yun. Vitamin din po yun sa regla. Kaya ang ating pong pagdalaw ko po ngayon sa araw na ito na araw ng Miyerkules, May 13, 2026, para po maintindihan ng iba na yung palang regla nakapipinsala rin sa kababaihan kapag hindi lumabas. Ang akin pong mga sinasabi sa inyo hindi ko na rin po isipin na ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi niya po ako pinagsasawaan at ako po'y laging tumitindig sa inyo sa araw-araw sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya kung ako man po nangungusap sa inyo na kayo po naaabala rin, pero pag naman po pinakinggan nyo yung Tatak Mother pa rin nga Amparo Santos, may matututuhan po kayo. Kaya po bumabati ako sa inyo ng maligayang araw
pagpasok ng aking pagbabalita sa inyo, hindi nyo rin po pagsasawaan dahil may mapupulot po kayo sa aking mga sinasabi. Matapos po ako'y nagpahayag sa inyo, ang tangi ko lang po maimumungkahi sa inyo. Basta mga kapatid, ako'y tumatayo rito na araw-araw talagang ginagawa ko na po itong trabaho o bisyo ng aking katawan para po kayo araw-araw aking makamiig. Kahit po tayo hindi nagkikita, ang ibig ko sabihin ako po'y dumadalo sa inyo sa Facebook, sa cellphone araw-araw. Yun lang pong may gustong makinig sa akin, talagang ako'y nagpapasalamat na. Dahil hindi po ba natitigang yung aking nalalaman. Hanggang tayo man lang po may buhay. Sana naman po yung aking mga ibinabalita sa inyo, itatanim niyo po sa isip ninyo na kung sakali mat wala kayong mga lola o wala kayong tita na katulad kong nagpapayo ng tungkol sa mga kabihasnan. Kaya sa tuwi-tuwi na po hindi po mawawala sa atin ang ating paggagalangan na bumabati po sa inyo mga ate, lola, lolo, kuya, na sana yung aking mga sinasabi sa inyo isang napakagandang paramdam, lalong-lalo sa mga may karamdaman. Huwag niyong babaliwalain yun. Lalo yung nagsisikip ang dibdib, hindi rin po makakasama ang uminom kayo ng dahon ng ampalaya. Bumili po kayo ng 115 dahon ng ampalaya, pagtatluhin niyo po yun, at pipigain niyo po yun, hindi ilalaga, iinumin niyo po yun, yung wala pan laman ang tiyan nyo. Tandaan nyo po, susuka kayo. O ipaghalimbawa nyo naman po, kayo may goiter. Nananawagan ako doon sa mga may goiter, hoy makinig kayo. Hindi nyo alam na yun nilaway lang, plema na naipon sa inyong lalamunan. Maliit yun. Pag yun nagkaroon na ng infeksyon, lalaki na yon at lololo na yon. Kaya kung sakali man na meron kayong ubo, ilalabas nyo yung plema. Huwag kayong tamad. Huwag nyo lulunukin yung laway niya. Basura. Ang tawag po doon, basura ng laway. Kaya sa bagong Tagalog, yung pong mga laway natin panapon, ilalabas po natin yung plema. Wari mo, umubo po kayo. Gagawin nyo po yung ubo nyo, idadahak ninyo. Huwag nyo pababayaan na pumadoob yun. Kasi kumukomplikasyon din po yun sa baga. Di po ba, kaya ganda ng aking magiging paliwanag sa inyo. Kagaya naman po yung kayo iniihit ng ubo. Bumili po kayo ng yung po bang tinamis na sukang paumbong. Iinom po kayo noon. Iinom po kayo noon. Halimbawa mo, yung pong tinamis. Mag-aksaya po kayo, pumunta kayo sa paumbong. Bumili po kayo ng, ang tawag po doon tinamis or kaya tuba. Bumili po kayo ng 1 galong ganoon, tapos ilagay nyo sa rep. Mga 4 na araw nyo inumin, maganda po ang maitutulong sa inyo. O heto naman po ang aking paalala, lalong-lalo na po sa mata. Mga kapatid kong minamahal, yung mga lalaking hindi maputol, hindi mawala ang vision sigarilyo. Eto na po ang aking pagbibigay sa inyo ng pagpapala. Kung maiiwasan po ninyo at matatasahan ninyo ang paninigarilyo, sana naman po pakinggan nyo ako. Ang pagsisisi po laging nasa hulihan kapag po ang mata nabalugbog sa usok. Nagkakaroon po yan ng sugat, ng pangangati. Kapag po nangati ang mata, infection na po yan. Kaya ang tangi ko pong masasabi sa inyo, kapag po kayo may problema sa mata, huwag po hindi kayo pumunta sa klinik ng mata. Kasi mas maganda po ang naaagapan kesa sa hindi naagapan. Kagaya po nung mga ugat na wari mo, nabubugbog na ka sa tama. Kapag po pumunta sa glaucoma, ala na, may pera man po kayo, hindi na kayang operahin. Kaya ang akin pong mga sinasabi sa inyo sa araw-araw na aking idinadalo sa inyo, talaga namang ito po ang pangkaraniwang na nagaganap sa mga tao. Nagaganap po yan. At kagaya rin po ng sigarilyo, hindi nyo po alam na nakakapinsala din po yan sa ating ugat. Kaya po marami na
Pag malala na po ang paninigarilyo, kung ano-ano na po ang lumalabas, bumabagko. Ito pa rin ang aking ibubulong sa inyo ng pasigaw. Kagaya po ng mga may mga thyroid, yung mga sobra ng pagkain ng ng baka, nagkakaroon po yun ng komplikasyon sa loob ng bituka. Nagkakaroon din po ng tama yung mga tama-tamang bukol-bukol, tumatama rin po sa bituka. Kaya hindi na po pangkaraniwan ang inyong naririnig sa akin na karamdaman ng tao. Meron pa po siya ako nalalaman. Ito po, nananawagan ako doon sa mga may sugat sa tumbong. Siguro po ngayon lang kayo nakarinig ng karamdaman, sasabihin ko, kagaya po ng tumutubong pistula. Ipaghalimbawa mo, ayan po ang bunganga ng puwit ninyo. Kapag po may tumubo sa labasan ng tae ng inyong tiyan, ng iyong puwit, iyon po, sikreto, lumalala po yun. Iyon po ang tinatawag na inooperahan sa pistula. Alam niyo po ba kung saan inooperahan yun? Doon lang po sa lugar ng Makati. Ang masasabi ko po sa inyo, huwag niyo pong pababayaan. At iyon po, meron po tayong suporta doon. Kung kayo man po may mga pistula na nararamdaman nyo, yung aking ibinulong ng pasigaw sa inyo, sa gilid po ng puwit yan, sa labasan po ng dumi. Umiikot po yun. Alam mo po ang gamot doon. Kumuha po kayo ng yelo, ilagay nyo sa plastic, ilagay nyo po sa puwit nyo na wari mo, 5 minutes, 20 minutes. Yun po, ang tawag doon po masasapa. Kaya kung sino man po ang makakarinig ng pistula po yun. Ang pagkaraniwan po tinutubuan nun, mga kalalakihan. Eto na naman po, ang sasabihin ko sa inyo, iyon hindi ninyo alam kung saan nanggagaling. Kaya na ako nananawagan sa new generation. Baka hindi pa kayo marunong ng karamdaman pistula. Baka ngayon nyo lang narinig sa akin ng pistula. Yung pistula na yun nagmumula rin sa dumi ng katawan na naliligaw sa puwit natin, na iyon po tumutubo na parang bahay ng putakti. At kapag yun naman po inoperahan, wawakwakin po yung balat at bibirarating po yun. Kaya yun po, napakatinding operasyon. Kaya kung sino man ang makakarinig ng akin sinabi sa araw at oras nito, yung salitang pistula, iyan po sa kalalakihan, mga new generation. Baka hindi ninyo alam yung pistula, magkamali na naman kayo ng hatol. Kung ano na naman ang isapantahan ninyo. Kaya nga, sa ngayon, hindi ako nagsasawa sa inyo na imulat ko kayo. Dahil kasi kayo walang magsasabi ng ganyan. At ang atin namang hospital, kung may karamdaman ganyan, hindi naman ibinubroadcast. Pero ako po dito sa aking karanasan since 1985 until now, talaga pong pinararamdam ko po sa isip ng mga tao ang mga dumadapong karamdaman. Hindi po ako nagsasawa ng pagpapaliwanag sa inyo para maintindihan ninyo. Para wari mo may tumubo sa inyo. Sabihin niyo sa akin, Mother Paring, ano po ba gagawin natin doon? At lagi po akong nakasubaybay sa inyo, kahit po sa Facebook. Kahit po magtanong kayo doon, ako po nagbibigay ng attention na sinasagot ko naman po yung mga taong na nagtatanong, lalo po yung lahat ng walang mga pamasahe at malayo ang kanilang lugar. Hindi niyo po pagsasawaan ang aking mga binabanggit sa inyo na mga karamdaman. At lalo-lalo naman po sa mga kulani. Kulani sa mata, kulani sa kilikili, kulani sa singit, kulani sa siko. Ngayon nyo lang po nalaman yan. Kapag po may diferensya kayo sa loob ng katawan, tandaan nyo, may lalabas na kulani. Kaya ngayon, kapag nilalagnat po kayo, kapag nilalagnat ang isang tao, alam nyo po ba ang ibig sabihin nun? May infeksyon kayo sa loob ng katawan. Kaya ang Mother Paring po, laging nakasubaybay sa mga dapat maintindihan ng mga tao. Kaya lang talaga na ako nagmamahal sa mga tao, lalo na po sa mga matataas ang creatinine, mga kapatid. Huwag kayong basta pasubo-subo.
Huwag yung may 500, 700 lang ay aarangkada na kayo sa dialysis. Mag-isip muna kayo. Umiisip kayo para kayo magtae. Para kayo magtae, mga kapatid. Bumili kayo ng sandiyog. Gatain ninyo. Iinumin niyo yung kalahating baso. Tandaan nyo, pag hindi kayo nagtae. Kasi ang ibig sabihin, hindi lang po lumalabas yung mga dumi sa inyong loob ng katawan at naiipon yan. Kaya nga po naiipon yan dahil kuminsan po, doon din po nagkukulang iyan ng pag-inom ninyo sa tubig. Hindi po makaarangkada ang inyong dumi ng katawan sa buong katawan ninyo. Kaya hindi nyo alam na naiipon, na puro dumi lang po yan. Binago ko na po ang words kong bacteria. Kaya yung mga nagsasalita ng bacteria, wag na kayong maging pilosopo. Ang sinasabi ko, buti na nga lang at ako tumatatag ako sa inyo para maintindihan lang po ninyo. Kasi nga po, ang aking desisyon sa aking buhay, kapag ang tao'y nagkakamali, hindi po dapat papatulan yan. Bakit po kayo lulugar sa laging kayo nagkakamali? Bakit po kayo pupunta sa lagi kayong pinagpapasensyahan? Sana gumising na kayo ngayon sa aking mga sinasabi. Pag hindi nyo naiintindihan, huwag kayong kikibo. Kagaya po sa ngayon, heto na ako. Pinaliliwanag ko po sa inyo yung lahat. Lalo po yung mga singaw na grano maldito. Siguro po, ngayon lang kayo nakarinig ng ganyan na yung pong tagyawat. Pag hindi nyo po iyan sinugpo o hindi nyo ginamot ang infeksyon, mamamaga po yung buong mukha nyo. Ano po tawag yan? Grano maldito. Kung iyan naman po ay pupunta sa likod ng ating katawan, lalo ng mga kalalakihan na ang edad ay 50, 55, 45, alam nyo po tumutubo doon. Siguro po ngayon lang uli kayo nakarinig. Yung pong karamdamang karbongko. Yung pong karbongko, ang mata po noon ay 20. Iyon po inooperahan ng doktor. Kaya po, pag kayo'y nagkaroon sa likod, napigsa, halimbawa mo, hindi nyo naiintindihan yung sinabi kong karbongko. Pag po ang mga kalalakihan ay tinutubuan ng karbongko sa likod, talaga pong dapat ay pa-ooperahan yan. Meron po rin po akong tuklas doon. Kapag po meron kayong tumutubong tagyawat sa likod o sa ulo, ang gagawin nyo po agad po ay paduguin nyo na. Naintindihan niyo po ako. Huwag niyo lang po kamay na marumi ang inyong hihi po. Kinakailangan po sapain niyo na. Or magdikdik kayo ng munggo, pinong-pino. Lagyan niyo ng yelo at saka niyo po idampi doon sa sugat na yon. Tandaan niyo po, hindi po matutuloy ang inyong piksa. Ang tawag po doon is, yung sinapa. Panibago naman pong words ito sa mga new generation, mga kabataan. Tawag po doon sa ipinaliliwanag ko po sa inyo na yon, yung pong, wari mo ba, tumupo po rito. Magdiktik po kayo ng sandakot na munggo. Durog na durog po yon. Pagkatapos po nyon, lagyan nyo po yun, itapal nyo po yun. Tandaan nyo ang sinabi ko. Ang tawag po doon, ulit-ulitin nyo, sinasapa po natin. Kagaya po ng piksa. Huwag niyo pong pababayaan. Yung wari mo may nararamdaman kayo, huwag niyo palalalain, mga kapatid. Maglakas loob kayo. Na para iyon po, ako'y naririto sa St. Joseph Chapel. Para naman po ako ay makasubaybay sa inyo. Galak na galak po ako na kayo ay aking balitaan sa aking nalalaman. Kagaya nga po ngayon, tong araw na ito, ang akin po sinabi sa inyo ay puro salitang hindi pangkaraniwan. At ito naman po salitang ito ay sa akin nyo lang po maririnig. Wala po kayong mababasa ng mga sinabi ko sa inyo. Yung pong pigsang karbongko, yung pong fistula, sa tumutubo. Kaya kung sakali man po na ako nangungusap sa inyo, bumabati po ako sa inyong lahat. Kung sakali man, meron kayong hindi naiintindihan sa akin, kinakamayan ko yung mga bumabati na minamasama ang aking sinasabi. Tinatawanan ko lang po kayo. Itanong niyo po sa akin, kasi po, kaya ko po kayo tinatawanan, mga kapatid, hindi nyo naiintindihan yung sinasabi nyo. Ako, naiintindihan ko kayo. Ang sinasabi ko sa rin, hoy kapatid, hindi mo nalalaman yung aking sinasabi.
Kaya walang puknat pa rin po ang aking pagharap dito sa harap ng altar. Na kawa ng Diyos, ito yung sinasabi ko nito sa kapakanan ng mga tao. Hindi po ako nagsasawa. Kahit po nasa malayo kayo, nasa kabilang dako kayo ng daigdig, mother pa rin po ng Bulacan talagang hindi po magsasawa. Hanggang ako po nabubuhay, naririto po ang aking laban sa tao. Ang una po sa lahat na binabati ko, yung hindi naiintindihan yung sinasabi. Kasi bakit nyo gagawin na kayo magsasalita sa isang tao? Sana sa aking pagtayo dito sa aking kinasabi, huwag nyo nang uulitin. Pag walang kabuluhan ang inyong sasabihin sa kapwa nyo, itiklop ninyo yung bunganga nyo. Alam nyo ba, ang ikinapipintas ng tao sa inyo, yung pagsasalita nyo ng hindi tama. Kaya ngayon, ano ngayon? Sino tinamaan ngayon? Hindi kayong nagsasalita na hindi nyo nalalaman. Iyan ang aking inireresa sa mga tao na mga kapatid. Dahan-dahan po kayo ng mga pagsasalita. Basta po tayo mabuhay ng matahimik. Ayusin po natin ang ating buhay. Tayo po pasado sa Panginoon. Nananawagan din po ako sa loob ng mga eskwelahan, sa mga eskwela ng college degree, kahit na hindi college degree. Nananawagan po ako sa, baka po may makarinig na isang nagtuturo. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo, nananawagan ako sa buong daigdig. Huwag mga eskwela, huwag niyo pong pababayaan na nag-aaway-away ang nasa eskwelahan. Ang tangi ko pong masasabi sa inyo, nananawagan ako sa mga guri, huwag po kayong lalagay sa favoritismo. Kayo po nagkakamali niyan, tandaan nyo. Yung po mga eskwela niyo, walang ginagawa po kundi magpataasan ng ere, na naroon po, nagtatalo-talo. Alam niyo po kung sino may diferensya yan, ang teacher. Kasi kung hindi nyo aayusin ang pagpapatakbo sa inyong eskwelahan, hindi magkakaroon ng gusot. Hindi ba kayo naaawa sa isang tao na pinagkukulupong-kulupungan at pinagkakampi-kampihan? Kayo ba'y tunay na tao noon? Kayo ba'y mga naturingang hindi tama yan. Kaya kung sino man po ang makakarinig sa akin sasabihin, please lang po, kayo ay naturingan na kayo ay nangangasiwa sa matataas o ano pa na. Huwag niyo pong pababayaan na magkaroon ng favoritismo ang nagli-leader sa mga college, sa eskwelahan o kahit na saan. Kasi po, wala pong kwenta kapag ang loob ng eskwelahan ninyo nagkakagulo. Kapag po hindi kayo mahusay mag-leader, hindi po maayos. Ngayon, ang lahat po ng bagay, titingnan niyo po ang resa. Dahil marami pong mga new generation na materyoso na, pilosopo pa. Lalo yung, may kaya-kaya na, hoy, wag kayong ganyan. Hindi pa tayo makatatakbo ng diretsyo. Marami pa tayong kulang. Kaya sa araw na ito, tumindig po ako rito sa St. Joseph Chapel sa pamamagitan po ng biyaya na ipinagkaloob sa akin. Ako po ay nagsalita. Nanawagan po ako sa buong eskwelahan, kahit na ano pang klase, kahit na po yung tinatawagan ko po kayo. Sana po, lilitisin ninyo mabuti ang isang problema ng isang eskwela. Hindi po ba kayo nalulungkot sa isang taong laging umiiyak? Dapat po, yun ang aaluin ninyo. Kaya kung ako man po ay naririto, na ang ganda po ng aking sinabi sa inyong lahat, sa mga nag-aaral, titingnan niyo po kung sino po ang dapat panigan. At wag po kayong wag niyo pong pababayaan na pag po hindi tama ginagawa ng isang tao, aalisin ninyo. Mali po yun. Kayo po, tayo po lahat lumugar. Kaya ito pong puntos nito, ito po himala rin na ating Panginoon para ako mag-leader, magsabi sa mga teacher na huwag kayong magpapaboritismo. Kung meron pong chismosa o SSB, huwag niyo pong papatulan, hindi magkagulo. Kaya nga po lumalakas yan ng away, pinapatulan niyo po yan. Huwag niyo pong patulan yan. Hindi po magkakaroon ng trouble sa eskwelahan o university man. Kahit saan. Mga kapatid, isang masigabong pasasalamat po ang aking sinabi sa araw at oras na ito dahil ang tinawagan ko po
ang biyaya po ng Diyos sa mga nag-aaral sa mga eskwelahan o saan mang mga bagay, mataas man o mababa, kinakailangan po yun. Huwag po kayong magpapabordismo. Teacher, tinatawagan ko po kayo. Kasi po, pag hindi nakaayos-ayos po yan, kayo may depresya. Kaya maliit pa lang po. Magpakatalino po kayo. Hindi po, bari mo napintasan nyo isang bata. Ano nyo. Kung sino nga po ang api, iyan po ang ating tulungan. Iyan po ang hanapin natin ang solusyon. Mga kapatid kong minamahal, kung ako man po ay nangusap at tumayo sa inyo, sana po magandang tanghali po sa inyo at maraming pong salamat. At ako po, sa akin pong sinabi sa araw na ito, ako po matatahimik na naman. At kaya lang po ito, paano ko po susunod-sunurin itong balita na ito, kundi talagang bendisyon ng ating mahal na Panginoon. Hindi naman po ako maalis dito sa aking kinaroroonan, wala naman po akong kinakausap na tao. Kaya lang po, kung saan po masagi ang aking pagbabalita, tatamaan po ang tao. Lalo po yung mga may katungkulan sa mga kapitolyo, munisipyo, barangay, huwag kayong pakataas. Weather lang kayo dyan. Puro kayo katulong lang dyan. Pag kayo nagkamali, puro kayo tanggal dyan. Kaya lahat kayo sa araw at oras nito, ang St. Joseph Chapel po, lugar po ng Barangay Tabi-Giginto, Bulacan, mother pa rin po ng Bulacan. Hindi po nagsasawa na magsalita sa pamamagitan po ng kanila. Kaya maraming pong salamat, mahal na Ama, Inang Birhen, mahal na Jesus, basbasan mo po kami lahat. Bigyan mo po kami ng mabanayad na isip. Tulungan mo po kami lahat. Yung pong mga naaapi. Yung tulungan mo po yung mga naaapi. Kawawa naman. Mahirap na nga po ang buhay. Lagi pang iyak ng iyak. Dapat po niyan ay ayusin. Hindi po dapat yan kung ano-ano solusyon ang gagawin nyo. At huwag kayong bintang ng bintang, mga kapatid. Kasi maraming nakukulong na walang kasalanan. Kulang sa desisyon, kulang sa pera, kulang sa pananalita. Kaya po, ang aking po tinawagan sa araw at oras na ito, itong husgado, kinakailangan po natin na maging malinis. Yung pong masyadong mga sulsulera dyan, na may mga lupa, meron lang kapitbahay na nagsumbong na kung ano-ano na po pinalabas, nagpasakit na po ng ulo. Huwag po kayong magbigay ng pagkakasala sa ating kapwa. Kayo po lumugar sa lugar, magpakatahimik po kayo. At tandaan niyo po, sinabi ko sa inyo, napakasarap po mabuhay nang walang problema, walang kagalit. Kung konti lang ang pera niyo, mamahinga kayo. Kung wala kayo susuot, huwag muna kayo magbihis, labat suot ang gagawin ninyo. Marami pong salamat, maging karapat-dapat po sana aking sinabi, lalo na po sa nagpa-follow up sa Mother Paring. Salamat sa inyo mga kapatid. At ako, tandaan niyo, hanggang ako humihinga at ako inuutusan, tatalakayin ko po ang lahat ng sinasabi sa aking ng mensahe ng ating Panginoon. Hindi ko na po pakahabaan at babay sa muli na lang pagkikita natin. Love ko po kayo. God bless to everybody. Bye po.